duties and responsibilities according to the Bible. So number 1, ang sabi po ron sa Ephesians chapter 6, verse 4, alam po natin na mga magulang, meron po tayong tungkulin sa ating mga anak. So una, having a children is one of the greatest blessing God gives. Blessing po yan. Sabi po ng Psalms 127 verse 3, children are a gift from the Lord. They are a real blessing. So kaya ho, pag may anak ka, may blessing ka kay Lord. Amen. Kaya yung maraming anak, maraming blessing. Amen. Kaya ho sabi ng iba, nako, dami kong anak, 12. 12 blessing mo. Yan sabi ng Bible, ang anak, regalo at blessing mula kay Lord. Kaya ho, ang mga regalo at blessing iniingatan at minamahal. So, bilang magulang, ano po ang ating duties and responsibilities? Number 1, be parents more than their friends. Tayo po ay magulang, hindi po tayo kaibigan, bagamat dumarating yung time na parang magkaibigan yung magulang at anak, pero dapat nating matandaan na tayo po ay magulang. Sabi po sa verse 4, ang sabi ng Bible, parents, yan ho, kaya ho parents, be parents. Parents, don't be hard on your children. Raise them properly, teach them and instruct them about the Lord. So tatlong bagay ang sinabi diyan ni Paul sa mga magulang. O apat. Una, huwag daw po tayong maging hard o kumbagay sobrang higpit na napakahigpit, sobrang disciplinarian, kulang naman sa pagmamahal. So dapat balance lang. Ang pangalawa, raise them properly. So mga magulang, dapat mapalaki nila ang kanilang mga anak ng tama. Kasi merong maling pagpapalaki at merong tamang pagpapalaki sa anak. Pangatlo, teach them and instruct them. So dapat, ang mga magulang, parents, ito para sa mga magulang, at yung mga magulang dyan, nasabi, teach them. So meron po tayong obligasyon na magturo sa ating anak at magbigay ng instruction. Pagamat dinadala po natin sa school, pero ang number 1 may responsibilidad na magturo ng kanyang anak ay ang magulang. Amen po ba? Amen. So dapat nating tandaan yon. Okay? Number 2, be a good example. Sabi natin, be a good example. Be a good example. Alam niyo po, ang magulang dapat daw po ay good example. Ang sabi ng Bible, ang pinag-uusapan po natin ay galing sa Word of God. Biblical po tayo. Proverbs 20 verse 7, good people live right, and God blesses the children who follow their example. So yung mga bata, sa ayaw at sa gusto ho natin, mga magulang, tayo ho ay nagiging example sa ating mga anak. So ang question, ano ang mabuti at magandang halimbawa na ipinakikita natin sa ating mga anak? So kaya ho nasa magulang yon. Amen ba mga parents? Amen. Sabi diyan, good people live right. And pinagpapala, and God blesses the children who follow their example. Kaya nga, totoo itong sabi ng Bible eh. Ezekiel 16 verse 44, everyone who quotes Proverbs will quote these Proverbs about you. Like mother, like daughter. Like father, like son. Oh, yun. So, nasa Bible po yan, like mother, like daughter, like mother. Kaya nga, misa yung mga bata, kahit di mo tinuturuan yung mga bagay na ginagawa ng magulang, ikinagaya niya talaga. Kaya ho, kinakailangan, mga parents, be a good example in word, in faith, in love, in purity, tayo po sa ating mga anak. Kasi po, sila po ay tinitingnan niya tayo mga tatay at nanay. Be a good example sa ating pananampalataya, buhay, pag-ibig, at sa pagsunod sa Panginoon. Number 3, mabilis po tayo. Number 3, train up
Sabi doon, train your children or child to be godly. So tinuturuan natin ang ating mga anak na maging godly. Paano kaya kung yung parents ay hindi godly, ano ituturo niya? So kaya nagsisimula sa magulang, mga kapatid. Ako po ay hindi lang po natin tayo nagpunta rito para ho ipag-pray siya at i-dedicate. Nagbibigay po tayo ng kaunting paalala o lesson para ho sa mga magulang. Kasi po, ang pagmamagulang, hindi natin yan napag-aaralan sa school So, yan po by experience, natututo tayo mga batang nagsisipag-asawa, doon nila natututuhan kung paano magpalaki ng anak, kung paano maging tunay na magulang. So, sabi ng Bible, anong sinasabi ng 1 Timothy 4:8? For physical training is of some value, used for a little, but godliness, spiritual training, is useful and of value in everything, in every way, for it holds promise for the present life and also for the life which is to come. So, ang pagtuturo ng spiritual value sa anak ay dalawang blessing. Pang dito sa lupa at pang langit. Amen ba? Amen. Nakita niyo, sabi ng Bible, it holds promise for the present life. Sabi natin, present life. And also for the life which is to come. So, dalawang klase ng buhay ang binabanggit. Kapag daw yung bata ay na-train, naturuan ng tama, maganda magiging buhay niya sa present life and life to come. Yung pagharap natin. Kasi po, sa ayaw at sa gusto natin, mga nanay, mga tatay, lahat tayo ay haharap sa Diyos isang araw. So, kumusta ang ating buhay? Kaya nga, yun ang tinuturo ng Biblia sa atin. Okay? Training. Iti-train natin ang ating mga anak. Okay? Ano po ang sabi ng Proverbs 22 verse 6? Train up a child in the way he should go. When he is old, he shall not depart from it. Turuan mo ang bata, ang magandang pagtuturo ng bata sa mga anak, yung bata pa. Bata pa, train up a child. Kasi pag malaki na, naku, matigas na ulo. Lumalaban na, makulit na, hirap na. Kaya meron tinatawag na formative age, yung talagang diyan mo siya ititrain yung bata pa siya. Sabi doon, train up a child in the way. Naalala ko po sa Pilipinas, nung kami, mga bata pa kami, mga magulang natin, di ba? Isang tingin lang na ganyan, pag tinignan ng tatay at nanay, alam na ibig sabihin, tumatahimik na. Ngayon, tingin na. Nakalabas na ang litid sa leeg. Sa leeg, hindi pa tumatahimik yung bata. Sa Pilipinas, makuha ka sa tingin. Amen. Amen. Di ba? Kasi train, alam na alam. Kaya ho mga kapatid, paalala lang po itong akin. Train up a child. Turuan mo kasi paglaki niya, hindi niya daw hihiwalayan. So yung itinuro mo sa bata, paglaki niya, magiging ganon siya. Ganon. Kumbaga sa puno, kung saan nakahapay, doon siya mabubuhat. Yung bata, pag naturuan ng maganda, paglaki niya, ganon ang magiging buhay niya. Hindi niya na mawawala sa kanya. Yung kaya sabi diyan, and when he is old, he will not depart. Hindi niya iiwanan yon. So what he will be as an adult, kung paano siya naging train nung siya bata pa. Okay? Number 4, discipline your children. Sabi diyan, Proverbs 29 verse 15, correction and discipline are good for children. Alam niyo po, dahil tayo nandito sa Europe, bawal daw po rito mamalo at bawal mag-disiplina. Para pinapalo mo yung anak mo. Pero mga kapatid, nasa Bible po na ang pamamalo ay hindi ho pinagbabawal. Basta't nasa lugar lang ng pagdidisiplina at nasa lugar lang ng pamamalo. Hindi mo papaluin kung saan-saan, hindi sa mukha, hindi sa at saka ho, pagka ang tao ay nagdidisiplina, dapat hindi ho yung kamay ang pinamamalo. Meron ka talagang isang bagay na gagamitin. At yung kamay, kaya itong kamay, hindi pamalo ito, hindi ito yung pagpingot, hindi ito yung ang kamay, kaya tayo binigyan ng kamay, pangyakap yan, panghaplos, pagmamahal. Amen? Pero yung pamalo, kukuha ka ng isang bagay,
may pamalo sa anak mo. Okay, sabi ng Bible, very clear. Tingnan niyo po ha. Correction and discipline are good for children. So good for children. If a child has his own way, he will make his mother ashamed of him. Pag yung bata ay hindi na correct, hindi na disiplina, paglaki niya, problema ng magulang. Yan ang sabi ng Bible. Pangalawa, children just naturally do silly. Alam niyo mga bata, pilyo yan malilikot, lahat gusto niyang maranasan, hindi niya alam kung mapapahamak siya, mabubuwag. Kaya di ba yung mga bata ko, pag malingit pa, kung ano sinusubo sa bibig, hindi niya alam kung kahit nga dumi sinusubo. So bakit? Children just naturally do silly, careless things. But a good spanking, tamang pamamalo, will teach them how to behave. Eh ngayon, bihira na yung namamalo rito kasi pag may nakita ka rin ng pulis, tatawag ng pulis. Pero nasa magulang yan. Ha? Yung anak ko, si Asia, nag-iisa. Hindi ho nag-i-spoil yun. Talagang pagka ho may dapat ituwid, pinapalo ko ho noon. Okay, sa awa ng Diyos lumaki naman ng babait. Praise God. So number 5, bago pa number 5, isa pa pong verse, those who spare the rod of discipline, hate their children. Pagka daw yung anak mo ay hindi mo dinidisiplina, ayaw mo, parang nahe-hate ka sa anak mo. Ayaw mo siyang lumaking mabait, matino, masunurin sa magulang pag hindi mo dinidisiplina. So problema ng magulang yan. Those who love their children care enough to discipline them. Okay ba po? Yung talagang nag-care ka sa anak mo, dinidisiplina mo talaga yung anak mo. Amen. Eh, alam mo yung mga bata ngayon, sobra talaga ha. Sabi ng iba, sobra na talaga ang panahon natin ngayon. Ang titigas ng ulo ng bata, pero sabi ko sa inyo, mas matitigas na rin ang ulo ng magulang. Amen. Amen. Hindi lang bata. Bakit? Problema ng magulang ngayon. Tama ba? Amen. Eh kasi ikaw nagtitrain ikaw nagdidisiplina. Eh yung iba kasi pinaubayan ng lahat sa school, sa teacher, sa daycare, sa mga kapatid, meron tayong role. Sabi diyan, correct your children before it's too late. Narinig niyo po ako? Kailan ikaw correct yung bata? Before it's too late. Hanggang bata. If you don't punish them, you are destroying them. Pag hindi mo sila kinokorek. So sayang yung kanilang future. So mga kapatid, no discipline, ang sabi ng Bible, is enjoyable while it is happening. It's painful, yes, but afterward there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way. Sa una, habang dinidisiplina mo, masakit. Pero kapag laki niyan, aanis siya ng tamang pamumuhay at mababait, matitinong anak, masunuring mga anak sa magulang. Palakpakan natin. Amen. Amen? Number 5, spend time with them. So yung oras, kahit gaano tayo karaming trabaho, dapat may panahon ng magulang sa anak. Love means time. How do you spell time? Love, ibig sabihin, meron kang time sa anak. Amen? Memorize is law, sabi ng Bible, tell them to your children over and over again ang Word of God. Talk about them all the time, whether you are at home, walking along the road, going to the bed at night, or getting up in the morning. Pag-uusapan niyo dapat, meron kayong time para sa Panginoon, pinag-uusapan niyo ang Word of God. Okay? Last but not the least, number 6, listen to them. Marunong tayong makinig sa ating mga anak. Ang sabi ng Bible, listen before you answer. If you don't, you are being stupid and insulting. My dear friend, you should be quick to listen and slow to speak or to get angry. So dapat ho, marunong din tayong makinig. Dumadating yung time na pinakikinggan natin yung kanilang, kasi lalaki rin, hindi naman natin children yan eh. So doon pong halimbawa, nakikinig din po tayo sa kanila. Okay? And last, dito po tayo magtapos. Last 7 duties and responsibilities of parents. Provide their needs.
Sabi ng Bible, 1 Timothy 5:8, if anyone does not provide for his relative and especially for his immediate family, he has denied the faith and is worse than unbeliever. So kinakailangan daw nagpo-provide ang mga magulang sa kanilang mga anak. Okay? So tayo po ngayon ay darako sa dedication ni